that reminded us what the Lord did on the cross for the sake of our salvation and the salvation of all the world. And although ang tagal na, pero kung titingnan mo, isa ka sa naligtas. It is really something precious. Amen? Okay? Tuloy tayo sa mensahe natin. Daniel chapter 6. Nung Wednesday, Daniel chapter 6 verse number 10. Apo. Ngayon, Daniel pa rin chapter 6. Okay? Maalala nyo nung Wednesday. Anong title? Prayer? Okay. Amen. To overcome pandemic. The only tools to overcome pandemic is prayer. Okay? At yan lang matinding kalasag natin. Yan talaga. Ngayon po, dadako tayo, verses 1 to 5. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give account unto them, and the kings should have no damage. Then this Daniel was prepared above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him. Yan po ang mensahe, tigulo, or title ng mensahe ko sa hapong ito. Excellent spirit in this pandemic. Hindi dapat maging bad spirit ang ating attitude, ang ating makuha sa pandemyang ito, mga minamahal ko. Christians should be able to use this pandemic in our advantage, and it will develop us to have that excellent spirit. Amen? Okay? Then the president and princes, verse 4, sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Now, an excellent spirit, nais kong i-focus po natin dyan sa hapong ito. At ito po ay kinakailangang maintindihan natin, makuha natin, mai-apply natin sa ating mga buhay. Amen ba? This statement is a commendable attitude found in him. Ayan. Kasi sabi diyan, Daniel was chosen to be one of the 3 presidents, and siya ang first among them. Why? Sabi yan, because, this is the very reason, because an excellent spirit was in him. Anong ibig sabihin ng excellent spirit? There are 2 meaning. Dalawa ang meaning ng excellent spirit. 1, the good attitude and character he had as he behaved wisely and do his job. Hello? Yan ang una. Daniel excelled in prudence. Pag sinabing prudence, ay kabaitan. Amen? Okay. Prudence, isa kaya ay kahinahunan. Yan. So si Daniel, in doing his job as a servant of the king and as an official, he was very faithful. At siya po ay taong isang may kabaitan, may kahinahunan sa kanyang trabaho. Okay? He excel on that. Ibig sabihin, kung ikukumpara po sa mga workers doon, siya po ay talagang excel sa lahat. Mas mataas. Kaya inilagay siya doon sa pinakamataas eh. Okay? He excel in prudence, kabaitan or kahinahunan, and virtue. Yung word na virtue ay kabanalan, okay, kagalingan, okay? Totoo naman po yan. Totoo naman yan.
Pansinin niyo po, ang sabi, okay, sa beginning pa lang ng Daniel, makikita niyo si Daniel and his companion. Dinala sila sa Babylon. Tapos pinapakain sila ng food of the king to be tested dahil kinakailangan tatayo sila sa king at titingnan kung gaano sila kagaling, kung gaano ang kanilang level ng wisdom and understanding. Chapter 1 verse 20, anong sabi? Sabi lang ni Daniel, hindi kami kakain, pwede ba? Poles na lang, pwede ba? Gulay na lang, pwede ba? Beans na lang. Okay? At yun ang request nila. At ang sabi doon, nang tinest sila, ito sabi diyan, and in all matters of wisdom and understanding, ano sabi? That the king inquired of them, what? He found them 10 times better. Amen? Kaya talagang excel. 10 times better than all the magicians, astrologers that were in all his realm. Kaya makikita po natin dyan, ang tao na matapat sa Panginoon, hindi talaga nahuhuli at kailanman hindi mahuhuli. Marami lang ang nagsasabi na, nahuhuli na. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang ganito eh. I could remember the time na marami tayong mga kabataan dito, young people dito sa church. Pagkatapos nung ang karilang mga magulang na alis sa simbahan na ito, sama din po sila. Mga marurunong na, matatalino na. At ang naiwan, ang mga anak ko. Oo. At naikikwento ko nga na, ilang taon sila natigil sa pag-aaral? 6 yata na taon? 7 years. Tapos ang mga kakuyang people, level ni Solomon, nandun na kung saan-saan na nakaabot, nakapagtrabaho na, may mga asawa na yung mga iba. Opo. At sila dito lang. Hindi pa nakapag-aral. Alam nyo? Kailanman, hindi ka luluguin ni God basta naglilingkod ka sa Panginoon Yumaman man sila at marami man ang kanilang mga pera, pero marami sa kanila hindi nakapaglingkod at hindi masusumpungan ang tunay na satisfaction sa kanilang Christian life because many of them fail in their service to God. Anong nililigaya mo? Amen? Oo. Sabi nga ng mga anak ko, well, di ba, basta maglingkod lang tayo. Tapos sasabihin ngayon yung mga kausap nila, sabi, mabuti pa kayo. Anong mabuti? Kayo nga, maganda na yung mga buhay niyo, materially speaking. Marangya na ang mga buhay niyo. Nakapunta na kayo kung saan-saan lupalop ng mundo. Kami dito lang. Kaiba. Naniwala kayo. Kaiba ang naglilingkod sa Diyos. Hindi kailanman ihuhuli ng Diyos yan. Lagi pa rin yan mangingibabaw basta't naglilingkod ka sa Panginoon. Hello? Hindi nyo pwedeng baliin at baguhin yung standard na yan kasi nandyan na nakasaad na yan. Okay? Kaya, they excel in any level. Okay? Kaya yun ang tinatawag na excellence or Daniel, okay, advance above them. Okay? At dahil sa kanyang advancement, sa kanyang na-advance pa siya sa posisyon, okay, na-advance pa siya sa kanyang dunong at galing, abay, dahil po dyan, siya'y pinagkainggitan. Hello? Okay? The cause of envy is everything that is good. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo po ito, kaya ito, ingatan niyo talaga ito. Huwag talaga kayong mainggit. Ang inggit, nako, lahat na pinanggagalingan ng inggit, pag ikay nakatingin sa iba, tapos nag-i-excel sa kaysa sa sayo, mainggit ka talaga. At pag ang inggit ay magkukontrola sa iyo, ang mangyayari ay ito. Lahat ng good doon sa taong kinainggitan mo, itatrato mong bad. Hello? Yun ang ginawa nila. Everything that is good, those people that are envious, is the cause. Sabi niya, the cause of envy is everything that is good. The better a man is, the worse he is taught by his rivals. The more na ikay nag-i-excel, the more ang mga rivals mo, ang kanilang pag-iisip, you are bad to them.
Naunawaan niyo ba ibig sabihin? Makinig. Nung nang simbahan na ito na down, sabi ko nga, dumating ako sa punto na doon ako sa baba. At sabi ko, I enjoy dito sa baba kasi nandito si God eh. Okay? Tapos akala ng iba, dahil nasa baba, wala na yan, tapos na yan. Alam nyo, ang magsasabi kung tapos na, si God, hindi sino mang tao. Pero sabi ko, habang gumagapang ako dun sa baba, Panginoon, I don't care kung gaano katagal. Basta ang pinaka-importante, kahit na pagapangin mo man ako, ang pamilya ko, ay pangakuan mo kami, hindi pa kami tapos sa amin. At darating ang araw, na itindig mo kami. Pero pag itindig mo kami, hindi na dapat kami dati. Ang ibig sabihin po yan, when you raise us up again, we will not on the level na kung saan nung kami nag-umpisa. Hello? Kaya dapat ang dunong, ang kaalaman, ay dapat itaas mo habang kami gumagapang, turuan mo kami. Hello? Bakit po? Doon ka talaga maturuan ng Diyos pag ikay mababa at gusto mong paturo ka sa Kanya at you don't care kung ano ang maranasan mo doon sa baba. Basta't ang concern mo, kuminsan kasi ang concern natin, reputasyon ng natin sa tao. Hello? Kaya ayaw natin na sa baba, kasi usually, pag ikay nasa baba, apak-apakan ka. Pero alam niyo mga kapatid, kung gusto ng Diyos sa baba ka, tiisin mo. Bakit? Kasi kung binababa mo ang sarili mo, pagdating ng araw, itataas ka ng Panginoon. Pag itinaas ka ng Panginoon, lahat ng mga nag-apak-apak sa iyo ay hindi na makakibo. At sila'y masasaktan na ikay tinataas ng Panginoon kaysa dati at higit pa kaysa kanila. Are you with me? Naunawaan niyo ibig sabihin? So learn. When you're down, learn. And don't be afraid being down. Kasi down there, nasa ng Panginoon eh. Amen? At pag ikaw natuto na magiging mababa lamang na klaseng tao, hindi mahirap ang buhay. Kahit tirahin ka pa ng tirahin, wala kang pake. Basta't isa lang audience, si God lang. Kaya doon ko natutuhan, when I was down, na isa lang ang audience ko doon, si God lang. At dapat mahawaan ako ng Panginoon, ng kanyang kagalingan, ng kanyang kurunungan, ng kanyang kabanalan. Mahawaan ako ng Panginoon, ng kanyang ugali. Dahil yun lang ang paraan. At wala nang iba. Hindi makukuha sa pag-aaral ang kababaan ng kalooban, mga kapatid. Just spend time with God. The more you spend time with God, the more that you will be able to see who God is, and you will feel you are unworthy at all, and you are nothing at all. Pero pag gamitin ka ng Panginoon, higit pa sa magagawa ng mga marurunong sa mundo at magagaling sa mundo. Amen? Bakit po? Because that is how God works. Now, Daniel was put down. He was envied by a lot of his rivals. But nais kong ipakita sa inyo, ito, napakaganda. Napakaganda ito. Ang unang spirit dyan, okay, the good attitude and character he had, he was able to behave wisely. Pangalawang principles yan ay ito. Nais ko ipakita sa inyo. Okay? Yung excellent spirit, one that possesses the Spirit of the living God. Yun ang kaiba. The Spirit of God rests on Him. Okay? Rests in Him. Controlled by Him and move within Him. Yan ang maganda. Ang sabi sa verse number 14 ng Daniel chapter 5. Tingnan niyo po yung verse. Another meaning ng excellent spirit. I have even heard of thee, that the Spirit of God's in thee. Amen? And that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. Oh, amen? Ang dunong, ang kagalingan nasa sayo. I heard that. Sabi ng king kasi yan. Testimony ng king yan eh. Okay? Now, another verse. I think chapter 5, verse number 10 to 12. Anong sabi niya? Okay? Now, the queen, by reason of words of the king and his lords, came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom, in whom is the Spirit of the holy gods, and the days of thy father light, and understanding and wisdom like the wisdom of the gods.
was found in him, whom the king Nebuchadnezzar, thy father, the king I say, thy father made masters of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. So, diyan natin makikita mga kapatid na nandyan, for as much as what? An excellent spirit and knowledge and understanding, interpretation of dreams and showing of hard sentences, and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Amen? So another meaning, mga kapatid, ay ang Diyos kumakasi sa kanya. Ang Diyos kumikilos sa kanya. Ang Diyos nagbibigay sa kanya ng dunong. Ang Diyos ay nanatili sa kanya, at ang Diyos ang nagpapahiwatig kung ano ang mga dapat i-inquired, ay bibigyan ng answer ni God. And that is something. Sa panahon na ito, ang ating mga kagalingan ng mga mangangaral ay kuminsan ang dunong nagagkuha na lang sa kanila. Sa kanila galing. Hindi na sa dunong ng Diyos. At yan po ay napakagandang ating matyagan at bantayan. Now dito, ipapakita natin the whole life of Daniel, the whole picture of Daniel's story. Ay nais ko ipakita sa kayo. Number 1, he will be falsely accused. Tandaan nyo ha? Dahil nandyan ang excellent spirit, nandyan yung a high position, he will be falsely accused. He will be envied by the leadership around him. Hello? Hello? Ano pa? He will be severely punished. Hello? Amen? Ano pa? His excellent attitude save him. Hello? Amen? And then those who devise a plot against him are punished by the king. Hello? Amen. And then, Daniel was promoted and prospered in his leadership. Now, nais kong tingnan nyo ito. Pag kayo matapat sa Diyos, pag kayo ay nauuna ang Panginoon sa inyo, at inuna niyo ang Panginoon ninyo sa lahat ng inyong buhay, tandaan niyo po ito, hindi kayo uhuhuli ng Panginoon. Naunawahan niyo ba? Hindi kayo ihuhuli ni Lord. Pwedeng kayo pag-inggitan. Pwede kayong pag-isipan ng masama ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. You will experience that. That's a part of that. Pero kailanman, pwede kayong pag-isipan ng masama nino man. Pero siguraduhin nyo lang, tama kayo sa Diyos. Kasi pagkasama nyo, ang Diyos yung pinaka-importante sa lahat eh. Amen? Ipuput down man kayo ng tao, hindi kayo pwedeng iput down ni God. At darating ang oras na ikaw talaga itataas ng Panginoon. It happened to my life. It will be happening to our church. It will be happening to the ministry. It will be happening to anybody who will put God at its supreme at saka great, position. Doon dapat nakataas kasi ang Panginoon eh. Alam nyo, pag ang Diyos lagi ang iyong daladala at itinataas mo ang Diyos, mabababa ka eh. At pag nabababa ka, ang Diyos ang tataas, tamang posisyon yun eh. Kaysa baliktarin mo, ang taas mo, tapos ang Diyos na ibaba. Amen? Wala kang honor, wala kang glory. Tama, hindi? Pero pag ang Diyos na mamagnify, ang Diyos na go-glorify, ang lahat ng credit, ibinibigay mo sa Diyos, tamang positioning yan. At ang Diyos na tinataas mo, itataas niya ka rin. Hello? Kaya hindi po pwede na ipuput down ni God yung mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya ang importante, ang puso natin. Maayos. Now, nais kong una ipakita sa inyo ito. Okay? This pandemic should challenge us to a new heights of accomplishment. Kahit may problema, nag-accomplish. Hello? Kahit na may bad situations, nag-accomplish. Keeps on serving the Lord. Si Daniel. Amen. Kaya dapat mag-accomplish mo na, not pull us to new depths or despair. Hindi dapat ganon. Kasi kung yan ang mangyayari, through this pandemic, ipupull down tayo doon sa
depth of despair, mga kapatid, wala din tayong kaiba sa mga taong walang Diyos. May Diyos tayong buhay. Diyos na buhay ang pinaglilingkuran na siya ang may kontrola ng pandemya. Therefore, hindi tayo matatakot. Hindi tayo mawawalan ng loob. Alam, marami lang mga tao na nawawalan ng loob kasi malayo sa Diyos eh. Sumubsob ka lagi sa presensya ng Diyos kung hindi maalis ang takot mo. Sumubsob ka lagi sa presensya ng Diyos kung hindi maalis ang iyong mga distress. Ang iyong mga fear. Ang iyong doubts. Sumubsob ka sa pangako ng Diyos. Maaalis ka talaga doon sa mahina ang loob. Mawawala lahat yan. Anong ipapalit niya? Ang lakas ng loob mo dahil may Diyos ka. Amen? Kaya maraming tayo na panghinginaan ng loob kasi nag-iisip sila sa kanilang sitwasyon at sa kanilang magagawa na wala namang magagawa. Pero kung ikaw ay manalig at humawak sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, ako'y naniniwala, hindi ka mapanghinaan ng loob at kahit darating pa ang mahabang panahon, you can always stand up for the Lord. Amen? At yun po ang kinakailangan. Okay? Kaya sabi niya, this pandemic should challenge us to a new height of accomplishment, not pull us to new depths of despair. It causes delay, but not defeat. Amen? It causes delay, maybe, but not defeat. Okay? It is temporary detour, not a dead-end street. Come on. Karamihan, nag-worry, ano ng pandemyang ito? Paano ba tayo? Tandaan niyo po ito. Ang pandemyang ito, hindi po yan dead end. It may be a detour. Pero hindi yan dead end. Just passing through. This is not permanent. Get better by and by. Ako'y naniniwala on that. Bakit? It is God who heals eh. Hindi naman tao. Amen? Amen. Sa tao marami agam-agam. Makikita nyo sa Facebook eh. Ang dami-dami. May vaccine. Magpa-vaccine ba kayo? Kiso ganito, kiso ganyan, kiso ganyan. Ang gulo. Hello? Amen? Pero sa salita ng Diyos, hindi magulo eh. Amen? Doon lang tayo manghawak. Doon ang pananampalataya natin, pagtitiwala natin. Alam ng Diyos eh. Napanood ko nga yung kwan eh, nagawaan na yung kwan eh, yung chips para doon sa kwan eh, sa ilalagay sa, bakit dito sa noo? Bakit dito sa, gano'n? Oo. Lahat, gayon. Panahon na yan. Preparasyon na yan. Pero kagandahan dyan, may rapture. Hello? Okay na yung pinapakita sa atin, ayos yan. Signs of the times yan eh. Pero hindi yan mag-aapekto sa paglilingkod natin. Bakit tayo mag-worry? Bakit tayo magka-cramming? Bakit tayo magpapanik? Tama hindi? We will not. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, habang may pagkakataon, maglingkod sa paglingkod. Bakit? Pagdating ng rapture, wala na. Tapos na. Amen? Therefore, mga minamahal ko, tuloy-tuloy lang. Kaya tandaan yan. Ha? Tandaan niyo itong statement na importante ito. Basa kayo. Kayo magbasa. Ready? Go! Yes. Right. It is temporary. Not a dead-end street. Just passing through will get better by and by. Sabi yan sa salita ng Diyos. Now, of course, hindi salita talaga ng Diyos yan. Ginawa ko yan eh. Sunulat ko yan. Pero maniwala kayo sa salita ng Diyos. Nandiyan yung pangako lahat eh. Tama ito. Amen? Now, nais ko ipakita sa inyo unang-una. Itong kailangan makita ko sa pakita. What a great man he was. Ayan, dapat ganito ang Kristiyano. What a great man Daniel was. Una, kita natin, Daniel was something extraordinary in him. Dapat makita sa atin yan. There is something extraordinary in you. Sino yun? Yun si God mo. Hello? There is something extraordinary sa kanya. Okay? Yun ang kagandahan. Sabi nga eh. Okay? Ano pa? He's being deliberately inspired. May nag-i-inspired eh. May pinaghugutan siya ng lakas. Kaya hindi siya na-discourage. Hello? Mayroon kayong mababasa niyan eh. Humayhugot.
Nababasa ko sa Facebook, may hugot. Pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi. May hugot? Anong ibig niyo sabihin ng may hugot doon? Ha? May hugot? Hindi ko maintindihan ang term na may hugot ng Ang alam ko lang na may hugot, may hinuhugutan ako ng lakas. May pinagkukunan ako, yun ang pagkaintindi ko ng hugot. Ewan ko sa kanila kung anong hugot yung ibig sabihin nila. Amen? Dito, iba. Okay? An excellent spirit in him. There was no error or fault be found in him. Daniel find peace when we're tempted to panic. Alam mo, yan eh. Pwede kang tukson magpapanik. Kaya marami nagpapanik buying. Nagpapanik dahil sa pandemic. Maraming ganyan tao. Nawalan ng trabaho, paano nito? Yung iba naman, gusto-gusto. Siguro, na may pandemic. Bakit? Wala trabaho, kain tulog, taba dito, taba doon. Di ba? Well, sana peaceful kayo. In your heart, and in your mind, and in your spirit, dapat panatag. Hello, amen? Amen. We don't worry about the future because God will worry about it. Amen. And I really believe God will not worry about the future. He handles it. Amen. Ang worry lang naman sa tao wala sa Diyos. Because alam ni God. Amen. So yan po, kailangan makuha natin ito. Mayroong peace si Daniel, instead na magpanik. Anong ginawa niya? Nung writing was sent, he just prayed. Ang lahat ng fear, lahat ng pagpapanik, alis. Saan siya kumukuha ng lakas? Kay God. Gayahin natin. Amen ba? Tularan natin, gayahin natin because that should be the spirit that we should be able to get and use para sa pandemyang ito kahit gaano pa nito katagal. Amen ba, mga kapatid? Okay? Daniel's response to the pandemic is not panic, but prayer. Daniel's strong confidence to the living God overcome the COVID. Now, tayo COVID-19. Siya kaya, anong 19 yun? COVID na ito. Amen? Pero kailangan ma-overcome natin, mga kapatid. Amen? What a good character. Yan ang kailangan natin sa panahon na to. Okay? A great man. A great person is a person na hindi nagpapanik kahit anong sitwasyon bad. He will always be a man that will put his trust and confidence in the living God. At iyan, mga kapatid, ang wala sa maraming tao sa panahon ito. Yan dapat matatagpuan lang sa inyo, sa buhay ng mga mananampalataya. At yan dapat ay makita ng mga tao sa paligid natin, ng mga kapitbahay natin, ng mga kakilala natin, na ang ating pananampalataya will surpass all. Because we have the living God that sustains us in His promises. Okay? Next. What a great king he had. Mayroon siyang mabuting pinagtatrabahuan, ang hari, na kung saan di siya minamaltrato. But he was really loved. Because bakit? There was something in him na wala sa iba. Tama, hindi. Ano yun? Excellent spirit. Nakita ng hari yun. Amen? Nakita ng hari that this man is something. Okay? That he is serving the living God. That he is a man that has fear the God. At kinakasihan siya. Nakita ng hari yan. And because of that, mga kapatid ko, nung nasaynan niya, nalaman niyang na-trap na siya, nasaynan niya, wala sa magawa Ang sabi doon, na ituro ko na sa inyo yan, nung sabi na the whole day, wino-work out ng hari na mapakawalan, na hindi maitapon si Daniel sa den of lions. Pero po, walang magawa siya. Gaano man kakapangyarihan ang tao para iligtas ka, walang magagawa ang tao kung hindi ang Diyos ang kikilos. Amen, amen, amen. It happened kay Daniel. Ginawa na ng hari ang lahat. Wala hanggang sa
Paggabi na, tinawag si Daniel. Pagkatawag kay Daniel, itatapon na siya sa den of lions. Pero sabi ng hari, binatawan niyang salita, ang ganda eh. I know, saan ba yung verse? Anong verse? Tingnan niyo ha. Yung sinabi ng hari, bago siya itatapon na siya sa den of lions. Okay, nandyan ba yan? Verse ano yan? 18 to 23, nandyan ba? Basahin nga natin, 18 to 20. Then the king went to his palace. Passed by na, hindi. Before that, before 18. 16. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, ito ang maganda, na napansin ng hari, thy God, whom thou servest continually, He will deliver thee. Ang ganda eh. Amen? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, tuloy-tuloy siyang magliligtas sa iyo. Wala nang siyang magagawa eh. Amen? At the whole night, he could not sleep. Okay? Balik tayo doon. Okay? He could not forgive himself for throwing him in the danger of death. Pero wala siyang magagawa. Yan ang tao po. Ang tao laging limitado kahit gaano ka makapangyarihan yan. Limitado ang tao. Ang Diyos, walang limit. Saan tayo magtitiwala? Di doon sa Diyos na walang limit. Amen? Amen? Okay? He passed the night fasting and forbid music. Yan ang great thing. Talagang dinamayan si Daniel kahit ang hirap, no? Okay? 3, his early inquiry concerning Daniel. He went early dyan in haste unto the den. Verse number 19. Ang sabi dyan, then the king rose early, very early in the morning. Hindi lang early, very early in the morning. Went in haste into the den of lions. Verse 20. Okay? Ang sabi dyan, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the den of lions? Sinabi nga natin, mga kapatid, kung hindi kayang i-deliver ng Diyos si Daniel, hindi siya totoong Diyos. Hindi totoo Diyos si Daniel. Hindi kayo Megi. Kung hindi kayang i-deliver tayo ng Diyos sa pandemyang ito, hindi siya totoong Diyos. Amen? Kaya naka-assured na eh. Amen? Anong gagawin natin? Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Hindi tayo magpapalter, hindi tayo mag-slow down. Tuloy lang. He cries with a lamentable voice. Servant of the living God. Hindi talaga minensyon eh. Kaya ang ganda eh. Alam niyo, ang sarap. Yung sasabihin ng tao, kahit hindi mo ka pananampalataya, sasabihin nila, alam mo, iba ka talaga. Iba. Malakas ka sa taas. Di ba? Ang ganda. Amen? Bakit po? Ang Diyos mo, totoo. Buhay. Amen? Amen? At yun dapat ang makita ng mga tao sa paligid natin. Hindi lang tayo, hindi kagandahan natin, kagalingan natin makita. Dapat ang makita sa atin ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. The king's statement and concern that he believes in the God of Daniel, and Daniel was the servant of the true and the living God, ang napakaganda na statement. At yan dapat makita din sa atin. Yan dapat some other people will see that. Kaklase mo man, kakilala mo man, kaku-worker mo man, sino mang tao, masasabi niyang, ikaw, may Diyos. Kaiba ka kaysa sa kanila. Hello? At yan po'y napakagandang testimonya na kinakailangan natin makita. So, he was a great man. Daniel. Pangalawa, he has a great king. Pangatlo, what a great God and honor he receives. Una, he has a great God. May isa dakilang Diyos. Ang kanyang Diyos, hindi patay. Ang kanyang Diyos, hindi idols. Ang kanyang Diyos ay buhay na Diyos. Amen? We serve a living God. We are not serving a dead God. Amen? Okay? See and care God. See the care God takes of His faithful worshiper by working a miracle for His preservation and salvation. Ganun yan eh. Mga kapatid, mayroon tayo laging preservation. God can preserve our life. God can preserve yung ating mga kabuhayan.
God can preserve us. God can preserve our families. Yun ang dapat nating panghawakan lagi. Amen? Oh, of course, in God's preservation, there is always provision. Hello? Kasi kung may preservation, walang provision, ay hindi din pwede. Amen? So in God's preservation, there is provision. Kaya alam nyo ganito, kayo na mga naglilingkod sa Diyos, tayo mga naglilingkod sa Diyos, trabaho, business, naman, di kayo mag-worry sa mga trabaho nyo. Trabaho lang. Nandiyan ang Diyos eh. Di kayo mag-worry sa business. Hello? Don't worry about your business. Bakit? Nandiyan si God eh. Amen? Oftentimes, tandaan niyo po ito, kahit na mangingisda, hindi lahat pagpunta sa laot ng mangingisda, makakuha siya ng isda. May panahon, lugi. May panahon, wala. Pero may panahon naman mayroon. Hindi komo, walang huli, ay hindi na mangingisda uli. May panahon na hindi kalmado ang dagat. Naunawaan niyo ba? Ganon din sa buhay natin. May panahon hindi kalmado. Sa katulad ng ganito. Everybody, lahat yan daw. Pero pasalamat pa rin tayo, nakakain tayo. Sinasabi ko sa mga kapatid ko sa Amerika, sa inyo kasi, puro lahat kayo, bili. Sa amin dito, hindi. Magtanim-tanim kayo dito, kahit na wala kaming mabili, may makain kami. Amen? Kaya pasalamat tayo, hindi tayo sa syudad. Amen? Bakit po? Kahit subukan nyo walang pera, maghanap-hanap lang kayo, maglakad-lakad lang kayo dyan. O, mayroong kangkong, mayroong, ay, naku po, pwede na. Amen? Don't worry about. The more na nagwo-worry tayo, the more na naiinis ang Diyos sa atin. Sabi ko sa inyo, buti kayo, may business kayo. Kami nag-iisip din kami ng business. Pero talagang, Lord, business ko na lang mag-pray. Pagpalain mo yung mga nagbi-business, sana magkaroon sila ng magandang kita para may magandang giving. Doon na lang ako. Walang kita, walang giving. Lord, ikaw din, bahala ka. Ganun lang yun eh. Oh. Si Mrs. ko, businesswoman yan. Utang dito, utang doon. Bayad dito, bayad doon. Pero at least napupunuan. Opo. Bakit? Kasi kailangan i-manage mo lang na mabuti. Ang laki pa naman ng expenses natin. Tapos walang kwan. So, salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pagtulong. Opo. And of course, ang Diyos natin hindi natutulog eh. Hindi po pwedeng bibiguin tayo niyan. Oh. Amen? Hindi pa naman nawawalang kape. Marami pa naman kape. Naubos-ubos ng konti. Pero mayroon na God can sustain. Amen? Ano lang gagawin natin? Just believe on God. Just trust in the Lord. Kung wala man ngayon, medyo lugi man ngayon, Lord, sana bukas, kumita ng marami, amen, para makabawi naman. Ano naman niyo ba ibig sabihin? Hindi lahat ng panahon na bunansya. Pero matuto tayo maghigpit sinturon. Yan ang problema. Kaya laging sabi, apply ang financial freedom. Amen? Amen? Bakit po? Kailangan yun eh. Wise management are blessed by the Lord. Kaya ganun lang. Okay? So, other people must see the Lord in us. Kasi yun ang Darius, the king, honors the God of Daniel. Ang ganda eh. Opo. Wow. A great God. Kita talaga. Sa life ni Daniel at sa pangungunan niya, kita ang Diyos. At dahil dyan, maraming naniwala. Tingnan mo yung decree. Verse 26, when the decree ng king, I make a decree that in every dominion of my kingdom, sa lahat ng realm ng kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Ang ganda naman yan. Sana dumating sa punto. Sa buong Pilipinas, deklara ng presidente, deklara ni mayor, deklara ng governor. Tama? Di ba? Ang ganda eh. Sinakita nila that true ang living God. Kaso lang, ang mindset dito sa Pilipinas, isa lang daw ang Diyos. At lahat ng relihiyon, pare-parehong Diyos. Hindi.
Kung naintindihan mo yung Bible, kasi lang hindi naman siya nagbasa ng Bible, hindi naman natin makriticize. Amen? Pero sa totoo lang, isa lang ang totoong Diyos. Pero maraming huwad na Diyos. Amen? Na akala niya, tama. Yun ang Diyos. Hindi. The God of Daniel is the true God. Hindi yung God ng ibang Diyos o ng ibang ilahe. At sabi niya, for He is the living God. And steadfast forever. Bihira, yun ang aking Diyos, faithful. Amen? Steadfast forever. And His kingdom but which shall not be destroyed. Kailanman hindi masisira ang kanyang kingdom. His dominion shall be even unto the ends of the earth. Ang bihira naman yan. Amen? Kontrolado ng Diyos lahat, mga minamahal ko. Okay? Ano pa? By making a decree to restrain from seeking a mist of the living God. Amen? To require people to fear and tremble before the God of Daniels. Ang ganda talaga, mga kapatid. Kung through our testimony, people sa bayan natin, people in our place will believe the living God whom we are serving, that is a very, very honoring and pleasing sa Panginoon pag nagawa ho natin yan. Na in our life, makikita ng tao sa paligid natin that we have the living God. In our side, we have the living God protecting us. We have the living God prospering us. We have the living God that is working within us. Yun ang pinaka-importanting bagay na kailangan magmamanifest sa buhay ng bawat mananampalataya saan ka man naroon at anuman ang iyong ginagawa. Amen? Amen? Okay? Si Daniel was promoted, prospered in the kingdom of his leadership. 27-28 as we close. Ano sabi? He delivered it and rescued it. Yan ang Diyos ni Daniel. He worked signs and wonders in heaven and on earth. Hello? Amen. Who had delivered Daniel from the power of the lions. Ano sabi pa? So Daniel, what? Prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyprus. Biro mo, hindi lang kay Darius, pati sa sunod na king, prospered pa rin si Daniel. Bakit po? Kasi, he has what? An excellent spirit was in him. I hope and I pray that each and every one of you will say, Lord, please, I want to have that excellent spirit in me. Hello? Bakit po? Yun ang pinaka-importante. At hindi ka ma-restrict sa anumang mga bagay. Pag ang excellent spirit, kaya ka magbuting ugali, develop. Mabuting ugali, develop. Paano ba develop ang mabuting ugali? Pahawa ka sa Diyos kasi mabuti ugali ni Ginoong Lord. Saan? Sa baba. Amen? Okay? Napakahalaga. Or, the God of the mountains, the God who controls the universe will rest in our life. Bigyan tayo ng dunong, bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo ng kapangyarihan. Amen? Na ang buhay natin will keep on shining and will continually inspire others. Isik natin yan. Isik ninyo sa buhay yan. Kasi hindi kayang ipagkaloob yan ng anumang bagay. Sa Diyos lang makukuha yan. Promotion, prosperity, this is the very reason all men in this world should fear God. Believers, tandaan nyo ito. The very reason, una, He delivered it and rescued it. Matagpuan lang sa Panginoon yan. Pangalawa, He worked signs and wonders in heaven and earth. Kaya niya, kontrolado niyang pandemya? Hindi. Kontrolado ang COVID-19? Hindi. Kontrolado. He delivered it, the faithful servant, from troubles. And He promotes, prosper it, and preserve it, His faithful servant. Kung kayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang yan pampastor. Para yan sa lahat ng mga believers na matatapat. Matapat kayo naglilingkod sa Panginoon, may protection kayo sa Kanya. You are shielded by the power of God. So anong gagawin natin? Keep on doing that. Be in the presence of the Lord always
At hindi tayo bibigyan ng Diyos sa pangarap natin. Hindi ka manghina ang loob. Kasama mo ang Diyos eh. Paano ko hinaan ang loob? Manghina lang ang loob ko pag wala na ang Diyos sa akin. Pero hanggat nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, He will prosper us. Amen? Malay mo, ito nga sabi ko, ano bakit may pandemya? Ano bakit may pandemya? Naniniwala mga kapatid, tapos ng pandemya, yayaman ako. May yayaman dito, tapos ng pandemya. Dahan-dahan na. Bakit? Kaya kung minsan, pinapadaan tayo sa mga ganon, para, alam mo, kaya kung minsan, padaanin ka sa wilderness eh. Na makita mo na, hey, you have nothing at all without God. Pero tandaan mo, may nakaantay na promised land. Kaya huwag kayong magstay sa wilderness. Hindi permanente yan. Amen? After the trial, after the difficulty, prosperity, promotion. Kaya minsan kailangan dumaan sa difficulty para ma-appreciate natin yung prosperity. Para ma-appreciate natin na ang bait ni God. At tinuturuan tayo na na sa Kanya una. Para pag tayo i-bless niya, lagi nating i-ascribe sa Kanya ito eh. Kung wala sa Kanya, hindi naman ako magkaganito. Kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko, hindi maging ganito. Amen? Kaya, to God be the glory. Amen? Amen? Yan po ang ating gagawin. Yan po ang ating gagawin. We need to have that excellent spirit be upon our life. Tumayo tayong lahat. Kung kayo nagde-desire ng pera, kalimutan niyo muna yung pera. Alam niyo kung ano i-desire niya ngayon? Excellent spirit. The working of God in your life. At dalhin-dalhin niyo yan. Pag kayo nagbi-business, dalhin-dalhin niyo yan. Pag kayo nagtatrabaho, excellent spirit should be there. Masipag dapat kayo sa trabaho, faithful dapat kayo sa mga ginagawa niyo, wala dapat kayo naniniglect sa trabaho kayo, sa inyong mga trabaho, kung kayo nagpagtrabaho kayo sa kumpanya, pagkatapos mga kapatid, hindi mo rin pababayaan ang responsibilities mo sa Diyos, una dapat siya. And see what God will do. Amen? Bow your head, close your eyes. Desire that excellent spirit. Kayang kunin yan. Binibigay ng Panginoon yan sa bawat mananampalataya. Isa ka dyan, pupwede ka dyan. Anong gagawin natin? Hingin natin sa Diyos ang resting and empowerment ni God sa ating buhay at ang mabuting karakter at mabuting ugali. Iko-close ko ito sa ganito. Ang point of disqualification ni God, pagdating sa losing of reward, hindi nakabase sa doktrina. Marami ng panahon, taon-taon nang narinig ko na ang basihan ay kailangan tama ang doktrina mo para ikaw ay ma-counted at maging faithful. Pero as I keep on studying the Bible, hindi ko nakita na true right doctrine ma-accumulate mo ang rewards mo. Dapat mayroong right doctrines. So, alam nyo ba? You may have the right doctrine pag wrong ang attitude mo. Wrong ang spirit mo. Hindi ka self-discipline na tao. You do not put yourselves under subjection. Character yun eh. Attitude yan. Puso yan ang basihan eh. Bakit sabi ni Paul, I was afraid, I myself should be a castaway. Lest when I preached unto him, he was able to preach. Alam mo bakit? I put this self under subjection. Hello, hindi doktrina yan. Attitude yan, karakter yan. Sabi ko to kay Septer, alam mo na, tandaan mo ito. Hindi tayo na-disqualify, kailanman ma-disqualify sa doktrina, sa teaching. Ma-disqualify ka pag hindi tama ugali mo. If you are not, ang basihan ay puso. Ang basihan ay pang-uugali. Ang basihan ay spiritual maturity. Kahit na kabisi-bisi mo, kagaling-galing mo magtrabaho, pero ang ugali mo ang sama, hindi pa rin accepted yan in the sight of the Lord.
Kaya excellent spirit should be desired by every believer. It must be your desire as believer na, Lord, please, give me that kind of character. Character katulad sa iyo, para hindi ako magkamali, para hindi mag-glorify ang sarili ko, kung di kayo. Because that is the way na ang Diyos ay magka-qualify sa iyo. Heart must be focused and must be surrendered to the Lord sa gabing ito. Bring your heart to the altar, not only yourself. Amang banal na kilang Diyos, I pray that the message, an excellent spirit, will be continually manifested in our life. Lord, para ang pagkakasi mo na sa amin lagi at hindi kami kailanman magmalaki, magmayabang, at hindi pa kami magiging proud sa aming mga sarili because, Panginoon, may tendency na itong sariling ito. Kukunin niya lahat ng glory, kukunin niya lahat ng honor, kukunin niya lahat ng kredito. Oh God, please help us. Bless us now as we have this invitation, Lord. I pray that every member of this church in their heart will say, Lord, please, I want that excellent spirit. Give that to me, oh God. I don't have it. Give that to me. Bless us now as we have this invitation, Lord, in Jesus' name. Amen. If the Lord had spoken to your heart, come on. Come on. Come on. Kayo mga kabataan, huwag niyong kakaligtaan. An excellent spirit will just be given to you by being humble enough and say, Lord, I could not have it without your help. I could not have it without you giving that to me. Oh God, please put that excellent spirit in my life. Develop me to be what you want me to be. I cannot make it without your help, O Lord. Please. Heavenly Father God, I pray that the message tonight will really touch the heart of our people and those who are listening even in their houses. God, give us that excellent spirit. That people will see that you are resting and working in our lives. And it will produce a good spirit, a good attitude, an honest life, a humble life, a life that is submissive to your will. Oh Lord, kayo po ang maghari sa buhay na to. At kayo po ang magkontrola sa lahat ng parte ng aming buhay. We again surrender ourselves and our life to you. Dahil kumikilala kami, Panginoon, we could not have that, we could not grasp that excellent spirit without humility, without submission, without surrendering our will to your will. Lord, tulungan niyo po na ito ay mangyari sa aming mga members sa simbahan, sa mga worker namin sa simbahan, sa mga senior, sa mga adult namin sa simbahan. Dahil ito po, Panginoon, ang hangad niyo sa aming lahat. Oh God, makita nawa ito at marami pa ang makakilala sa inyo sa magitan po ng buhay namin. Patnubayan nyo kami, bless nyo kami, bless nyo ang lahat ng mga viewers namin in their houses. At kiniklaim ko ang success and victory will be to you. And we give you back all the glory and the honor. For this will I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen.